Alright, for today's video is magka-crowd checking ho tayo dito sa SM City Davao or also known as SM Ecoland. Ngayon ay alas 6 ng hapon, araw ng Sabado, petsa, December 27, 2025. So, ano siya, parang i-document natin kung gaano kadami ang tao dito. Maaari natin itong i-compare next year, no? So, ito tayo sa may pinaka third floor, sa may DFA area. Attic, Togo, Coco Life. So it's in third floor area. Tapos yung nakaharap tayo dito sa may papuntang south, no? South wing. Tapos sinihan to dito dati, di ko alam kung bakit nawala, pero alam naman natin na itong lugar na to dito ay meron siyang extension ginawa, di ba? So I think kinuha ng extension na yon, ginawang eskwelahan. I think it's National University if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong, ha? Kung saan napunta ang cinema dito. Pero mamaya tatanong natin kung magkaroon tayo ng chance. Sa Sumunico, mga kumakain dyan. Actually itong Sumunico, itong SNR, punuan talaga lagi yan. May holiday o wala, talagang daming pupunta dyan kumakain. Hindi pa ako nakatry kumain dyan sa Sumunico tsaka SNR na hindi ako pumila or nag-abang or nag-waiting. For example, yan sila waiting in vain. Kuya, waiting sila madam. So dito na area, hindi siya ganoon ka crowded. Oh. Sa kabila naman, doon sa ating sa nito, opposite nito ay north wing. Pwede, no, north wing ba tawag diyan? Okay, no, so tinanong ko yung gwardiya kung anong nangyari sa cinema. Dito na portion, sabi niya renovation daw. Ibig sabihin, babalik din. Alright, so dito naman sa third floor na to, matatagpuan ngayon yung DFA, Department of Foreign Affairs and Department of Foreign Affairs or DFA. Mga Bingo Plus, dito rin matatagpuan yung SMDC showroom, Cebu Pacific. So dito, ibig sabihin, sa lugar na to, walang masyadong nagpupunta, no? Kaya hindi siya ganun kadaming tao. Okay, ito yung itsura dito ng area, no? Marami bang tao? So, ganun lang din. Hindi din siya ganun ka-siksikan. Ito yung second floor area, ha? So, ako yung nakatayo sa may third floor. So, ito yung cinema area na dalawan na lang sila. Cinema 1 and 2 or cinema 3 and 4. Kasi pagkakalan ko, apat na cinema lang ito meron. Itong SM Ecoland. Okay, no? So, hindi matao nga. Napaka dito, peaceful sa third floor. Baba tayo sa second floor. Imbes na mag-elevator tayo, ano na lang, pagdanan. Let's take the stairs. Okay. Sa second floor, ang makikita natin dito ay food court. Yan, kahilirangan niya ang Sumunico, SNR, tas food court. Ang food court, always yan. Alam nyo, dito sa Davao City, kung gusto nyo makita ng napakadaming tao, food court ang pinaka-ideal na lugar pupuntahan nyo. Kung gusto nyo makita lang, kasi minsan masasabi natin na parang napakatahimik sa Davao, like boring daw, wala lang tao, walang buhay. Ang mga tao kasi sa Davao, wala, nasa mall, nasa mga restaurant. Kahit pa milya-milya na ang layo ng isang restaurant sa syudad ng Davao City, sa pinaka urban areas, punuan pa rin yan. Oo, hindi mo talaga reserve, magtawag for reservation or else. Kasi syempre pag kampante ka, kasi nga matatagpuan naman Kalinan, layo nun ha, Kalinan, Tamugan, Torel, or somewhere in Mintal, no? Mga ganyang lugar. Ngayon pag bumiyahe ka ng 2 oras, pagdating doon puno. At di mo mag-gets kung bakit. sa dinami-daming sa layo-layo, napakalayo nung binahe. Milya-milya layo, di ba? Oras ang tinagal sa biyahe, tapos pagdating doon punuan, bundok na pero punuan pa din. So dito sa Davao, ang mga tao ang hilig kumain. Kaya nga hindi rin maganda 'yon, ha. Kasi nagko-cause siya ng mataas na bilang ng mga overweight. Oo, maraming sa Davao, mga overweight. Sa Pilipinas, Davao City ang may pinakamaraming mga yan na nga, matataba. So hindi yan healthy.
Dito tayo nung kanina ha. Doon tayo sa taas. Nakaposisyon. Tapos dito tayo tumingin. So maraming tao. Parehas. Mas marami pa ng tao dito. Parehas lang talaga no? Doon sa kabilaan. Anyway, entertainment area to dito. Yan. So Monico. Pila sila. Yung kakain ka na lang no. Tapos pipila ka pa. Ganun talaga. So ito yung cinema dati. Wala na ngayon. Grabe dami tao. Okay, we're here in the ground floor. And kung di ako nagkakamali, ito yung pinaka main entrance. Puntahan natin yung pinaka main entrance. Dito humahanga ang mga westerners sa Pilipinas. Kasi yung shopping mall, grabe no, tao. Sa lugar kasi nila mga shopping mall, parang haunted house. Walang tao. Dito napaka lively ng shopping mall sa Pilipinas. Ito yung pinaka main entrance. So ito yung pinaka main atrium ng main building. Daming tao, siyempre. SM. Labas pa tayo ng konti. Tapos tingnan natin naman yung dami ng mga pasahero na nag-aabang ng grab car, taxi. Oh, may tricycle din. Alam nyo, para tandaan talaga sobrang dami ng tao sa Davao City na hindi kaya ma-accommodate ng mga jeep and taxis. Kasi may mga tricycle pa rin, bumabiyahe. Diba, ganyan yan eh. Kasi yung mga tricycle naman na yan, hindi naman talaga babiyahe yan kung walang sumasakay sa kanila. Ibig sabihin marami. Bakit marami sumasakay sa kanila? Siyempre nga, walang taxi. Nakakapagod para nakatayo ka ng matagal 30 minutes to 1 hour bago makasakay ng taxi, makatsimpo ng bakante. Sabihin niyo na mas mura ang tricycle. Anong mura? Mahal yan ha. Kaya nga doon nasakay ng tricycle Tataxi na lang ako. Kasi nga, unang-una, nakakapagod makipag-transact, no? Makipag-negotiate sa tricycle. Pagka sakay mo, sabihin mo, bangkiruhan, tatanungin ka pa niyan. Magkanong bigay mo, sir? Ayaw ko na. Back out na ako niyan. Kasi nakakaasar yung ganun. Yung sila yung namamasada, ikaw yung tatanungin ko magkano. Aba. Yan lang nga. So, dami talagang tao sa Davao. Kasi kahit pa maraming taxi, 8,000 yata. Hindi ko nila nagkakamali. Nasa mga 8,000 ka-taxi meron sa Davao City. Tapos nadadagdagan pa to ngayon ng maraming grab car, 1,000 din mahigit. Tapos meron pang VinFast, 500. Tapos dadagdagan pa daw yun. Basta marami no. Yung 8,000 na sinabi ko, yan, mga year 2020, year 2020. So baka after 5 years nadadagdagan pa, di ba? Baka nasa mga 9,000 na, pero maaring mali pa i-comment nga diyan, baka may mga nanonood ng mga taxi driver or natatrabaho sa LTO or ano ba diyan, LTFRB na alam yung bilang ng bumabiyahe natin na permitted na mga taxis. Okay, so balik tayo sa loob. Let's go back in the inside. Happy holidays. Okay, main atrium na tayo. Tapos papunta tayo sa may extension, no? Dito na side ay papuntang annex. Yan, annex. Ang Starbucks sa SM, dalawa. Meron tayong Starbucks annex. Tapos meron din tayo ditong Starbucks sa pinaka extension. Okay, so ito na area ay food court pa rin, no? O nga pala, dito na side, first floor and second floor, puro talaga yan pagkainan, no? Nakahilira. Yan. At meron ako nakitang restaurant dito na naalala ko yung paborito ko sana. Kaso wala dito. Kung andito na yun sa Davao, yung restaurant na yun, it turns out, or magiging siya yung ma-consider ko as paborito kong restaurant. Pwede ko siyang araw-arawin, linggo-lingguhan na puntahan.
Sa ang pangalan nun ay Brutus. Di ba no? Parang Brutus, no? Green and orange. Orange Brutus. Delicious. Magkano? Magkakulay logo. Nakakagutom. Nakakaya, nakakatakam. So, dito na portion, ground floor and second floor, parehas mga pagkainan, restaurant. Greenwich KFC. Hanggang doon sa pinakadulo. Sa taas naman, ganun din, pinakadulo naman sa Somonico. Jollibee to dati, ang pinakahuli. So, anya kaya ayan, wala pa. Under renovation sa Jollibee. So, ano na rin to, no? Maliban sa crowd check vlog na to, ay maliban sa crowd checking, ano na rin to, parang review, ganun. At update sa SM Ecoland kasi maraming mga ano dito, mga nabago. Ito nga, anong pakuluyan? Ano 10 pesos coin only. Tapos anong mangyari? Okay, may premium. Ito Jollibee yun. Tapos wala na, close na to dito. Ito na portion na area, ano na to dito? Pampasahirong van, mga van. Oo, mga UV Express papuntang mga South Cotabato, Sultan Kudarat, North Cotabato, basta dito na area. Kasi hanggang dyan lang naman yung SM dati, main building dyan. O ngayon, extension na siya. Extended. O, nadadagdagan na rin yung entrance area. So dito na portion, medyo klase na yung lugar. Oo, hindi na siya pangmasa. Oo, kunyari, ano ka dito? Galing ka sa sakahan, no? So, para nakahiya dito pumunta na hindi ka makapagpamanicure, pedicure. Kasi ganda ng tiles. Makyat lang tayo, dalang. Kasi itong portion na to, dapat ito sinihan eh. Pero dahil nga sa renovation daw, sabi nung gwardiya, parang wala namang renovation, parang tinanggal nga talagang sadya. Kasi ito yun, no? Ito yung boundary. Wala na. Ibig sabihin, wala na yun. Hindi siya renovation. Pero maaari ding mali ako, no? Pero kasi kung renovation siya, asan dito. Diba? So parang ano lang siya, tinakpan lang. So ito dapat, ito yung SM Cinema sa may South Wing. Pero ito na siya ngayon, Davao Famous, Chikaan. So dito tayo na portion sa taas, second floor pa rin. At pupuntahan natin yung yung kailang CR, yung toilet nila di pa napakaganda daw. Hindi ko pa napuntahan, hindi ko pa na pasukan. So review natin. Sana walang masyadong tao para pwede tayo makapag kuha ng larawan. And meron ditong pag ganyan, no? Although normal lang naman to, di ba? Saan ba tayo ngayon? LTO, Alito C. Padder. Ano yan? Tracker? Di ko maintindihan yan. Di ko alam to paano i-navigate or i-explore. Anyway, let's go to patayon. Tuloy, continue. Proceed. Daming CR, no? Sa SM. Meron palang mall sa Pilipinas na ako'y naaasar or dati nababad trip kasi 10 piso back in the days. Sabi natin mga 2009, 2010 yung 10 piso, napakalaking halaga na yan. Tapos mayroong mall, Gateway Mall sa Cubao na may bayad ang CR. Magkano? 10 pesos ihi. Di ba? Parang na-culture shock ako doon kasi sabi ko, paano to nangyari? Shopping mall. Kasi yung CR may bayad. So dito maraming CR, libre lang. Tapos magaganda. Pagka ito yung tinutukoy nila, no? Sa mga vlogger. Na maganda daw ang CR. Sige, puntahan na natin. Buti nakita ko siya. Okay. Nice one. Siyempre, kakatok-katokin natin yan. Kung galing Pinoy yan eh. Pilipino manirisim ba? O ako lang. Baka hindi ako Pilipino. Just like any other CR. Pero mas maganda to kasi sarado.
Is it courtesy to the next Okay. So, yun oh. Pansin nyo, di ba ang galing. So, flinash ko lang yung ano, paalala, no? Kasi may mga kababayan tayong mga nakalimot din no? Sa etiquette sa CR, sa toilet area, public toilet na yun ang iba nag-iiwan ng tissue, mga napkin, o ano pa man dyan. So, syempre, sundin ang kalinisan. Anyway, so yun, di ba ang ganda, no? Kasi ang kanyang pinakatuktok, I mean yung ano, yung kanyang pinakaharap talagang fully closed talaga siya hanggang sa pinaka taas. Tapos pagpasok doon sa loob, hindi naman siya full na sarado. Naka-cubicle siya, malamang kasi nga toilet nga yun. Pero ano siya, ventilated naman doon sa loob na. So akala mo talaga sa labas sarado, no? I mean, sa labas lang, sa outer area lang ang sarado, pero sa loob ventilated. Tapos meron silang bidet, in fairness. Pero gano'n naman talaga ang bidet. Meron naman lahat ng mga establishments, airports, bus terminals, meron talagang mga bidets ang mga toilet nila. Kaso nga lang, overtime, or hindi overtime, kundi mga siguro ilang months lang, no? Sabihin natin mga 6 months. Wala na, magsisimula nang magkakandisira yung mga bidet. Pansin nyo, sino may mga bidet dyan? Taas ang kamay. Diba? Ilang buwan ba yung bidet sa inyo nasisira? Sa amin kasi, wala, 6 months pa lang. Hindi pa naman siya sira, totally na hindi nagagana. Gumagana pa rin siya pero may leaking na. So, ang mangyari, para ma-conserve yung mako-conserve yung tubig, so tatakpan mo na lang ng tatanggalin mo na yung bidet. I-disable mo na lang. Kasi tumatagas eh. Tapos meron ako mga napasokan din ng mga Airbnb na wala talaga silang bidet at dati hindi ko mag-gets bakit. Parang sabi ko, nagtitipid ba tong mga to? Wala pa pang pambili. Yun pala, hindi pwedeng bili ng bidet. So talagang nasisira siya. So yan, ibig sabihin yan, mga next year, asahan natin maaaring masisira na yung mga bidet. Gawa nung, yun nga observe ko, hindi tumatagal ang bidet. Nasisira talaga siya agad. Like 6 months pa lang. Base ho yan sa amin sa aking experience. So, dito naman tayo na portion. Iikutin natin. Napakaganda ng design. Although itong gatong design parang canopy style ay hindi naman siya bago sa akin. No? Meron akong nakitang gatong design sa may airport ng Puerto Princesa City, Palawan. Canopy style. Galing. Ganda, no? So dito na area, ang mga restaurants ay ano na siya, medyo mahal na. Ito naman Japanese coffee matcha yogurt. So picture taking dito na portion. Bali ang background ay yung yung sa gitna nga na canopy style na design. Di ba ang ganda, no? May CR pa dito, puntahan natin. Kami CR, no? Unlimited CR. Okay, sorry mga hagala. Tao lang, nagkakamali at bobo din minsan, no? O lagi. Hindi pala siya CR, ano pala siya? Elevator. Hindi marunong tumingin ng logo, design. Okay, tuloy tayo. Ricardo, Filipino Comfort Cuisine. Saan pa tayo? Parang 1/4 pa lang yata ng building ng SM ay siyang ating na-explore, no? Hindi pa lahat.
Sangyup salamat. Daming sangyup salamat sa mundo. Pero Luzon talaga yan, rampan. Kahit saan. Kahit barangay nga lang, meron. For example, barangay Paliparan, Dasmariñas. Okay, dito tayo sa... Anong area ba ito dito? Southeast. Southeast wing. Pwede. Banday pala, Banday. So, ano to dito? Napakalaki ng pwesto. Napaka-spacious. So, mahal siyempre ang renta, ang upa. It's Japan. Gashapon. Mahal ang renta, panigura, SM to eh, no? So, di ko alam kung anong meron dyan na item. Sorry na, hindi ko updated. At sino-sino kaya ang mga pumapasok doon? Parang mga bata. Mga Gen Z. So, baka di uso yan sa mga batang millennial, kaya di ko masyadong familiar. Ito naman, Waku Studio. Flying Tiger, Copenhagen. Copenhagen is Switzerland. O, CR ulit. Ito yung CR na legit. Hindi siya elevator. No, CR naging tourist spot. Seryoso, ang ganda ng ganda ng loob. Naka-relax sa ang bango. Oo, ang bango, grabe. Parang wala sa CR, parang pumasok sa spa. Alam mo 'yun? Sila bang nakapasok na ng spa, 'di ba? Ang bango, para kang nasa spa nga lang naka-relax yung scent. Ang galing. Diba? Saan ka maghahanap niyan? CR, naging tourist spots. Kasi bakit ito nasabing tourist spots? Tourist destination or isa sa mga must visited area dito sa Davao City, SM City Ecoland or SM City Davao. Kasi nga, marami tayong mga nakikita ng mga post sa social media across Facebook. Tapos ngayon naman, pagpunta natin doon, talagang meron tayong nakikita ng mga tao na nagpipicture. Oo, nagsiselfie sa loob. Alam ko, bawal yun eh. Ako naman, kita niya naman, ako yan, kinukuha ko yung video, pero malalaman niya sa akin na talagang alam ko yung limit, alam ko yung bawal at hindi. So limited lang, like hindi pwedeng kumuha ng mga hitsura ng tao na nasa loob. Mga ganito, okay lang to kasi lang naman eh, yung random, ganun. Random kasi yung vlog natin, hindi siya intentionally na bibidyohan yung tao. Pero sa public CR, kahit pasabi tayo random na rin yung video style, yung setup. Pero dahil nga sa siya, private place na siya masyado, so hindi siya pwedeng kuhanan ng mukha. Pwede ka mag-selfie, pero dapat situate na mukha mo lang yung makukuha. So, ang dami na si selfie. Pero siyempre, bahala sila doon kung sila lang din naman ang mapagalitan ng gwardiya, no? Kung makot-undi-act sila. So, yan lang. Ganda ng ng kanilang sink, yung ito censored, no? Hindi siya hindi mo na kailangang hawakan. Yung mas maganda nga sana yung sabon, no, is din siya censored, yung papatak na ng sadya, pusa yung tawag nito, yung sabon, yung liquid soap. Just like doon sa gripo, isi-censored mo lang para di mo na kailangang hawakan yung any surface, any part ng ng gripo. 'Di ba? Kasi CR yan eh. So maraming mga microbial germs.
So dito tayo sa ground floor ulit. So tapos natin ma-explore ang lugar. So yung Starbucks, maganda rin ang Starbucks dyan. I mean, wala naman pinagkain. Paras lang naman. Starbucks, mas masakit. Mas gusto ko sa kabila. Ang maganda nga lang dito, pwede drive-thru. Ay, hindi pala. Sorry. Hindi pala drive-thru. Nasabi kong drive-thru kasi nag-order tapos sa parada konti tapos diretso. Semi-drive-thru. Ganon. So, asa na ba tayo ngayon? Okay, andito tayo sa may pinaka SM store, department store. Yo, buy one get one, oh. Magkano? 10,599. So, tapos ako mag-shopping kahapon. Kaya dadaan na lang ako ngayon. Dapat kahapon, dinag ko na lang sana dapat kasi 26 kahapon. Maraming mga nakatanggap ng pamasko noong 25. So ngayon nila, kahapon nila ginagastos no? Like ng shopping nila. Ngayon naman, I don't know kung baka mas marami talaga kahapon, pansin ko lang. Mas marami kahapon. Ito yung ground floor ng department store. Pag kayo ba'y napunta sa SM department store, anong pinamimili nyo dito? Dito ha, particular sa SM Ecoland. Yung akin ay sapatos, damit, shorts, may mga kultura, may all-time favorite na brand. Kasi ano siya, mga summer polo shirts. Sapatos, di na ako na madalang lang ako bumibili ng sapatos kasi hindi naman ako matako sa sapatos. Ibig ko sabihin na once in a blue moon lang ako bumibili ng sapatos. Lalo na ngayon na hindi na ako nagsasapatos. Mas gusto ko chinelas kasi komportable ang chinelas kumpara sa sapatos. Except na lang kung ako'y walking, pero hindi ko pa nagawang mag-walking ng matagal, mataas o panghap. Mahaba ang paglalakad sa coastal road. So ito yung hallway, walkway sa SM Ecoland main building. So sana'y nagustuhan nyo itong natin dito. Crowd checking SM Ecoland. Daming tao no? Oh yeah. December 27, Saturday. Time check, alas 7, alas 6. 40 ng hapon, gabi. Pero pag nasa mall ka naman kasi di mo na alam kung araw ba o gabi. Hanggat di mo titinan yung yung orasan. Akyat pa tayo dito sa second floor. Gitnang bahagi ng building main. Department store pa rin naman. Kabila naman ay appliances. So mas maraming tao ngayon ang SM department store kasi mamimili ng mga bagong damit pangregalo sa sa sarili, pangalawa sa iba. Kayo ba, sino bang pinakauna yung binibigyan ng regalo? Ibang tao o sarili nyo? Ibang tao means another body, somebody. Pwedeng nanay, tatay, kapatid, anak, asawa, misis, diba? Pamangkin, apo, lolo, lola. Okay, nga pala, speaking of kultura, si Kitty, baka mayroon tayong mga makitang magandang offer, no? Baka may nakasale. Tingnan natin. So ako naman, ang pinakauna kong nireregaluhan, sarili ko ha. Kayo comment nga dyan, daming tao. Yun, paldo ang mga shopping mall ngayon, SM, no? Lalo na. Aba, namiss ko ang SM North sa totoo lang, tsaka SM Fairview. Kasi ang lugar na yan, dyan ako nagtatrabaho for 2 years.
18, 19. Tama. Ano no, parang 2 years. Oh, yun na nga, 2 years mahigit kasi nahinto lang ng pandemic. Ay, shout out mga taga SM North EDSA, SM Fairview. Kumusta kayo dyan? Yung iba kasi nag-abroad dahil sa pandemic. Kasi nung time na yon, nung nagka-pandemic, hindi kasi pwedeng magtrabaho. Rotation. For example, dito sa petrol, no? For instance, petrol. Ang ano dito, ang demo, sabihin natin 4. Pero dahil nga sa pandemic, 2 na lang rotation. Isa sa umaga, parang morning tapos hapon. So bawal ang dalawahan. Ibig sabihin, yung 4 na empleyado, ginawang 2. So yung 2, I mean, 4 pa rin naman sa empleyado. Yan nga lang, once a week lang sila or twice a week lang sila mag-duty. Magkano sahod sa SM, no? Sabihin natin regular ka na. Magkano regular? 800 or 900. Say, let's make it 1,000 na lang kasi ano tayo. Hindi tayo madamot, no? Ano ba tawag dyan? Kunyari ako yung may-ari ng SM. Sa pag-regular ka, employee, for 20 years ka na natatrabaho sa SM, gagawin ko ng 1,000 pesos ang sahod mo araw-araw. So, ibig sabihin, ang income ng isang empleyado, dahil nga sa rotation, 2,000 lang per week. Di ba? Magkano yung OPA sa Manila? 5,000. Magkano ilang linggo per week 2 times lang, no? So, meron siyang duty na 8 araw. Magkano yun? 8,000. Anong kakainin? Pamasahe pa. Ayun, dito na tayo sa Coco Republic pala din. Oo, isa rin to sa mga pag hindi available yung ating paboritong kultura, hindi wala yung ating hinahanap na design. So, dito tayo bagsak sa Coco Republic. Grabe, no? Over time, nagbabago talaga yung ano natin. Mga gusto, mga taste, mga design, ganyan, mga fashion taste. Tama? So, shout out mga taga Trinoma. I mean, Trinoma, di masyado eh. Mas gusto ko talaga SM North. Maganda sa Trinoma, tambayan. Doon sa kailang parang park sa taas. So grabe, ba't ko namimiss yung yung SM North EDSA? Kasi ang dami kong nabibiling for example ito, salamin, sabi natin 300 pesos. Nangyari, mabibili mo siya ng 75 pesos na lang, tapos meron pang cashback. Ang galing, oh. Ang dami kong mga item talaga. Kaya isa ako sa mga abangers. Tsaka yung mga empleyado kasi din sa SM, ano ko yun eh. Yung mga demo, oo. Yung mga natatrabaho sa ganitong lugar. Ano sila? Nagbibigay sila ng tip sa atin na, oy, Mr. Gala, bali next days or next week, abang-abang ka, may mga promo. Oo, yung unan, 1,500 ngayon, 600 na lang or 500. So, yun yung mga nakuha natin mga tip. Ang dami natin mga item na napakamura lang. Nasa ground floor pa lang tayo, ha. Hinanap po yung kultura. Saan na ba yun? Okay, meron ng bagong discovery or gustong design or damit, guitar. Pero ang mahal pala. Kasi nabili ko sa Victoria Plaza yung 2 kong damit na guitar para sa sukat design. 75 pesos na lang. Yun pala, 600 pesos pala yung isa. Grabe, no? SM, tapos sa isang lugar. Ganito lang kalaki yung space. Ganito. Guitar, kabila, Hanford, Beverly Hills, Polo Club, Balino. Magkano kaya ang renta dito? Isang ganyan lang, oh. Kaliit na pwesto lang. Ito yung nabili ko sa Victoria Plaza sa halagang 75 pesos. Uy, hindi pala 600. Ito, 79 lang pala. Okay. Yan, oh. Size nito. Mura lang pala, so pwede kong dagdagan yun ng at least mga 6, 2, 8 para maging 10. Ganyan lahat damit ko. So pag puti kasi ang damit mo, parang matcha-challenge ka talagang maligo araw-araw, no? Para yung mga libag ba hindi magkapit sa damit. Anyway, so let's proceed sa kultura. Kaso nga lang, hindi na masyadong gamit ang mga summer polo ko kasi hindi na ako masyadong nagtotour, no? Tapos na tayo sa paggagala. Kung meron pa mang puntahan, dapat it's Zamboanga Peninsula, like Zamboanga region or Zamboanga Peninsula region.
ano pa, Mindoro, no? Mimaropa. Kasi sa Mimaropa, it's Palawan pa lang so far akin na-explore at hindi ko pa na-share yung lahat. Yung napuntahan ko lang is Puerto Princesa, Palawan. Hindi ko pa napuntahan yung El Nido nung ako'y vlogger na, nagva-vlog na. Tatlong beses ko inikot yung lugar na yun. Pero that time, 2017, 2016, hindi pa ako nag-share sa Facebook. I mean, dito sa YouTube. Kasi nga, di pa naman uso yung, I mean, uso na yung vlogger that time. Pero yung gamit mga gadget kasi, yung mga vlogging talaga ng mga camera, mga ano ba yun? Basta hindi pa uso yung mga cellphone na pang vlog kasi nga hindi pa ganun ka competitive yung kailang mga camera resolution. So this is kultura. Gusto ko ang kultura kasi nga mga ganyan, no? Support lokal plus maganda pa. Ang kultura din pala na discover ko rin to sa SM North EDSA sa Fairview Terraces, no? Kasi nakakabila ako ng 85 pesos, 89, 99, 109. Tapos ngayon, ewan ko kung may mga ganong presyohan pa. Ang ganda kasi ng mga time nila, mga sabi natin mga 2017, 2016. Also kasi yung mga pick-up lines, mga banat. Bobo ka ba? Bakit? Nagtanong ka pa. Parang ganon. So, na-discover ka. Tapos ang ganda ng mga mga damit. Tapos mura lang. Tapos mga jacket din, no? May nakalagay Pilipinas. Alam niyo naman ako, maka-Pilipino talaga ako. Ibig sabihin, ano ba tawag sa akin? Nationalista, no? Ako ay very deep yung aking pagiging Filipino nationalism. Kaya lahat ng may kinalaman sa Pilipinas, gaya nito, may wataw, mga basta icon, logo, or anything na talagang tumutukoy or ang tawag dyan, identity. It's a Filipino identity. So talagang yan, gustuhin ko talaga yan, or ginugusto ko, or yun ang talagang tinatangkilik, sinusuportahan, sinusuport lokal. So hindi na din nakita yung ating mga type, no, ng mga ganito dito. So wala na, ibig sabihin goodbye muna sa kultura for now at doon muna tayo focus sa ibang Coco Republic. Pero tapos na tayo sa department store. Let's proceed sa tayo, grocery. Yes, let's go to supermarket. Tingnan natin kung tama ba yung aking assumption kanina na mas maraming tao sa department store compare sa supermarket. Although supermarket may yan may ito lang. Ito ako nakita, 50% off. Okay, ganda, no? 700, 50%, 350 na lang. Pero di pa na ako bibili kasi marami na akong damit. So, okay, lipat na tayo sa grocery store o supermarket. Okay, no? So, from department store, lipat tayo sa grocery store. Okay, dami bang tao? Hindi masyado. Compare natin sa mga holiday rush. Ayaw yung mga last minute. For example, December 24, December 31. Pero marami pa rin, ha? Okay, so tapos na tayo sa main building. Kita na natin yung mga lugar, mga food court area, restaurants, sa mga entertainment area, cinema, sa extension, SM extension. Tapos nag-department store na rin tayo. Dito naman din tayo sa supermarket. Tapos last na puntahan natin ay ang annex, kung saan matatagpuan ng maraming mga cellphone gadgets, paborito ng mga bata. Kasi regalo, no? Mga cellphone lahat. iPhone, Android. So sana ay nagustuhan nyo ang aking ginawang quick tour, or hindi pala quick tour kasi natagalan tayo, no? So sana ay nagustuhan nyo ang ating ginawang
crowd checking sa SM Ecoland, December 27, Saturday, alas 6 ng gabi. So ito na ha, from here sa main building. So lipat tayo sa annex. Ito yung labas. Bread Talk, Krispy Kreme. Kamusta ng Krispy Kreme? Ano pa rin ba sila? Kasi nung maalala ko dati 2010, napakasikat ni Krispy Kreme. In 2010, isang lugar lang ang merong Krispy Kreme sa Pilipinas. It's MOA. Pero di ko alam kung baka meron sa Glorieta. Starbucks, Krispy Kreme, Bread Talk, yun yung mga ano dito, masasarap na kapihan. Ito gusto ko to, floss, meat floss, chicken meat floss. Yan, drone. Yung drone ko, di ko na masyadong nagamit. Di ko na nga nagamit, matagal na. Okay, so ito na yung pinaka ano natin, huling destination sa Davao City, SM Ecoland. Nasa ano tayo? Cyberzone. Ayan, mga suki natin utangan, no? Nakauta ako ng Honor, nakapag-utang ako ng Samsung. Basta marami tayong inutang dito. Familiar na ako ng mga taga-home credit sa lugar dahil sa panay utang natin. Maganda kasi umutang sa home credit, zero interest pag mga gadget.